unlimited premium Filipino breakfast sa isang high-end shopping mall. I-try na natin. Uy! Wow, grabe guys. Hindi ko alam ba't tawa ako pag nakakita ko ng ganisa. Bakit ba? Grabe yung taba ng daing na ginawa nilang tinapa. Sobrang panalo to. Sa akin walang wow factor. Anti-climatic eh. Super excited na ako matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Hi guys! Isang napakagandang umaga sa inyong lahat at ngayon meron tayong food tripan na napakaaga. So imagine niyo ngayon mag-8 o'clock pa lang ng umaga dahil itong food tripan natin isang unlimited breakfast. So nakita ko to sa isang vlog, natakam ako at syempre dahil Pilipino tayo, mahilig tayo sa breakfast, kaya itatry natin. So syempre yung mga favorite nyong Filipino breakfast, I think nandito, syempre tocino, longganisa. So mamaya ako napakita sa inyo lahat, sabay-sabay natin tignan kung sulit ba to. So ito yung namatahan natin. Nandito tayo sa may Tartufo. So, yan yung kanilang isang plate na breakfast haven. Imagine niyo guys, unlimited Filipino breakfast yan with choice of 1 serving of Lavazza coffee or juice. So, 649 pesos from 8 o'clock ng umaga hanggang 11 a.m. So, yan yung mga kasama, I think. Malalaman natin sa loob kung yan talaga. So, meron kang bangus, longganisa, tapa, egg, tocino of course, and corned beef. So, ito siguro yung mga nasa picture na yan, hindi kasama yan. Mga solo yan eh. So, definitely ito yan, yung nasa isang plate. So, let's go. Wala pang masyadong tao kasi maaga tayo pumunta, pero may mga kumakain na. Kaya, tara, i-check natin. Ang ganda ng kanilang resto. So, 1 month ago pa lang daw, simula nung nag-start sila dito sa pa-breakfast nila. Oopsie! Ay, meron ng kumakain konti. So, ito yung kanilang menu. Ito rin yung nakita natin sa labas. 649 unlimited yan. 1 to sawa. So, ito yung mga solo serving nila. A la carte na almusal. Meron din sila ditong may continental din sila. So, tatry din natin na. Pero hindi siya kasama sa unlimited. Pero yan yung mga breakfast choices nila. So, yeah. Excited ako dito. So, finally, yung mga in-order natin, guys, nandito na. So, again, nandito tayo sa may Tartufo, sa may Greenbelt, kasi nalaman natin merong solid na breakfast dito. So, actually, yung breakfast nila dito, 1 month pa lang, nagsimula sila. So, nagsistart dito ang breakfast nila 8 a.m. hanggang 11 a.m. Pakilala ko na sa inyo yung mga in-order natin sa a la carte. So, first, ito yung Panino Bologna na 425 pesos. Then, ito naman yung hot chocolate porridge na 410 pesos. Then, ito naman yung Salmon Benedict na 640 pesos. Then, ito naman yung Wild Mushroom and Egg Tartine na 620 pesos. O, diba? Lahat ang gaganda ng itsura. Presentation pa lang, diba? So, hindi ito yung highlight natin. Nag-a la carte tayo dito. So, ang highlight natin dito, guys, yung unlimited Filipino breakfast nila. Mamaya, uhuhuli natin yun, okay? Ito muna a la carte ang pakita natin. So, unahin na natin tong Salmon Benedict dahil bukod sa napakaganda ng itsura niya, maganda rin yung pagkakagawa ng poached egg nila. So, yan, makikita niyo yung egg yolk niya. So, tara, open na natin, no? Nakakatakam. So, syempre, slice na natin to. Wow, grabe guys. Sabi sa inyo eh. O, diba? So, ngayon, yung Salmon Benedict nila, ang gamit nilang pastry is croissant. Tapos, ayan. Hindi ko alam paano magsisimula. Parang ayokong guluhin. So, yung may spinach. And of course, yan yung salmon. Yun, no? O.
Oh my gosh. Okay. Slice na ako dito. Yun. Oh my gosh, guys. Small bread muna. A little bit of salmon. Ewan ko lang kung masubo natin to, guys, ha. Pero kakayanin natin. Unang-unang bite. First meal of the day too? Oo, di ba? Kaya ba to? Kaya. Tingin ko kaya mo eh. Oh, sige. Let's go. Ooh. Solid na to. First meal and first bite. Let's go. Mmm! Ako'y naglalaway. Grabe. Grabe, mas speechless ka. Grabe yung combination. Even na nabibigay yung texture. Malaking bagay yung nabibigay na texture na tong croissant. Grabe yung lasa, yung pagiging creamy ng hollandaise. Sabay mo sa pagiging creamy ng egg. Tapos yung pagiging salty nung salmon. Grabe yung combination nila. Tapos may buttery pa na matitikman ka dito. Oh, hindi tayo nagsama nung Cherry tomatoes. cherry tomato. Samahan natin yan. Teka ha. Isang bite pa tayo kasi ito yung tipong dish na mas speechless ka. Unang bite pa lang. So, papatikin natin kay Carter pero mamaya ka na, dalawang bite muna ako. Parang wala ka na sa Pilipinas eh. Oo, Yes, grabe. yung ano niya. Oh my gosh. Can't wait for you to try this. Sobrang solid. Lalamihan ko ng hollandaise. Oh. Ah. Salmon. Kuha tayong konti. Capers pa. Tiny lang kasi... Oh my gosh. Another solid. Pangalawang bite. Hindi pwedeng hindi mag-second bite eh. Let's go! Cherry tomato. Oh, grabe. Dinamihan pa natin yung hollandaise. Pag mas marami, ang tindi ng pagiging creamy niya. Grabe to ah. Yan, syempre oh. Kailangan matry ni Carter to. So dahil nakita ko yung subo ni Lane, syempre matatakam ka bilang cameraman, di ba? Ayoko nang patagalin. Try na. Reaction pa lang niya eh. Napapikit. Might as well tikman na. Una, cute nung fork nila. Oh. Ang payat. Very sexy. Hindi ko napansin Ang yun. cute eh. Anyway, try na natin to. May croissant siya, so soggy na yung croissant niya sa ilalim kasi sinipsip na lahat ng mga good liquids na ng egg, ng sauce, ng lahat. Wow. Yan. So, magka-carbs ako ngayon kasi hindi naman ako zero carbs. Pag nagka-carbs ako, kailangan sulit. Kailangan siguradong masarap. Hindi pwedeng pandesal lang. Diba? So, ayan no. Ayan, daming spinach, salmon, poached egg. Lagyan pa natin ng sauce. Lupit. Okay. Thank you, universe. Oh, wow. Oo, di ba? Nauna nalasan ko yung croissant, buttery. Yes. Sobrang buttery. Doon pala yun, yes. Parang fatty siya na, pero in a butter way. Di ba? Tapos, Mas speechless ka eh. oo nga. Kasi ang daming halo-halong lasa na kailangan ko mag-take ng a little bit time para mahimay sa bibig ko. That's right. Diba? So from texture to yung saltiness nung salmon to the creaminess of the egg. Tapos yung spinach niya may a little bit of crunch. Crisp. Di ko alam kung crisp o crunch pero may konting lutong ng gulay, diba? Grabe yung combination lahat, no? So tapos yun nga yung sauce, yung parang final touch dito sa dish na to. Yun, no? Ooh, grabe. Wow. Grabe, kung ganito ang breakfast everyday, baka bumalik ako sa high carb diet. Sarap. Ano to? Parang pag kinain mo, healthy yung pakiramdam. Very healthy yung feeling.
hindi heavy. Tsaka yung carb niya, very minimal. Minimal lang. Yeah. Kasi ang croissant, light lang naman yan. Diba? Yeah. Hindi siya yung siksik, medyo airy, puffy siya. Mhm. Mas order to for me kasi kakaibang experience. Kaya parang wala ka sa Pilipinas. Parang legit na nasa Italy. True. Somewhere doon, diba? Tsaka worth it yung biniyahin natin na Oo, malayo. Worth it. Maaga gising, biyahe, Right. malayo. Yes, dito pa lang, ano na ako. Nabibilib na ako dito sa Tartufo. Can't wait to try yung iba. Super thumbs up. Ilang thumbs up. Ayun 3 na. fingers up. So, itong pangalawang itatry natin, kung tawagin nila, Panino Bologna. So, yan. Yun, meron kasamang arugula, mortadella, and of course, yan may pesto. Kaya, ayan, itry na natin. I-try na natin. So, itong bread na gamit nila, sourdough. So, yun. Oh. Mm. So, ito naman, completely ibang atake. So, leafy taste niya, very strong, dahil dun sa pesto. And of course, fresh na arugula. May cheese, ayan o. May kasamang cheese. Mapapaisang bite ka pa. Completely different lasa. So, slight salty dito sa ham. Good to order din. So, kung mahilig kayo sa magulay, very light yung taste, pwede rin to. Ako kasi mahilig ako sa arugula eh. Masarap din ihalo to sa mga pizza. Lalong perfect pag sa sandwich, di ba? So, patry din natin kay Carter to. So, for me, iba atake nito. Wala lang wow factor, pero masarap pa rin siya. Di ba? Kung hindi mo na-try, kung hindi mo inuna si Salmon Benedict, yan, kung hindi yan inuna, baka mapawaw ka din. Masarap din kasi siya eh. Ibang atake lang. So, yun. Patry natin kay Carter. It's Carter's time. Try natin. Ano to eh, di ko alam kung available lang to ng breakfast. Pero Hindi, baka Baka available whole day pa rin. naman. Baka whole day. kasi wala silang, sa menu nila ngayon, wala yung pang lunch, wala yung pang... Dinner. Hindi Yeah. complete, pang breakfast lang talaga totally. Ay, solid yung bite mo ah. O, di ba? Completely different. Okay. Masarap yung sourdough nila, malutong. Yes. Malutong on the outside, tapos crunchy on the outside, crispy on the inside. Di ko alam kung may sense yung sinasabi ko. Ito, generous yung pesto nila. Oh. Yeah. Pakita natin. Boom. Arugula. Ito arugula, strong yung taste, malaking dagdag sa flavor. Ito yung cheese, yung pesto paste nila. Andun yung lasa, andun yung sarap for me. Strong siya eh, no? Siya yung nangingibabaw. Very strong. Tsaka ano siya, very social yung lasa. Parang napaka-sophisticated. For me, hindi to pang, kung gusto mo mabusog, ito kakainin mo. Hindi. Pang, Light parang, lang siya. Light lang eh. Parang pang merienda lang siya eh. So kung ako bitin to sa akin, sigurado. Pero yung lasa-wise, pesto, cheese, arugula, pati yung bologna, ramdam na ramdam mo yan sa bibig mo pagka nag-take ka ng one big solid bite na kasama lahat. Even yung, basta, kumbaga kung wala yung isang ingredient, hindi na siya ganun kasarap. It has to be everything on it, kahit hanggang dun sa sourdough. Uy, solid. Oh, narinig ko yun ah. May sound pa. Oh my lord. Tama sinabi niya, walang wow factor, pero masarap siya. Masarap pa rin, yes. Kung hindi mo lang nauna, di ba? Si Salmon Benedict. Nung nauna kasi, sobrang wild and vibrant nung Oo. taste. Masyado maraming Mapapawaw halo-halo. ka talaga eh. Masyado maraming halo-halong masasarap na ingredients. Yung Right. parang creamy. Basta, yun. Pero ito, ano rin naman. No, good to try din, di ba? Yeah. Pwede i-order, pwede Oo. i-try. Depende sa preference nila. Light kasi pero- siya. Masarap din. Yung bologna nila, ramdam mo na good or high quality na deli meat. Hindi siya yung, ordinary lang. Makakatas pa yung ano sa likod, oh. Okay, so move on tayo dito sa pangatlong itatry natin na may kasamang wild mushroom. Of course, may sourdough pa rin tayo. Though yung sourdough niya parang medyo, eto may crunchy part pa rin. Lumambot na yung iba. Eh, siguro nahanginan na. And of course, yung scrambled egg. Diba? So, lagay na muna tayo dito. Try natin with sourdough. Dito tayo sa part na, yan, walang butas. Oh.
perfectly cook ang egg. Mamasa-masa. Oh, slice tayo ng tomato. And of course, yung kanilang wild mushroom. So, yan. Yan. Add pa tayo in the middle. Yan. Oh, diba? Kagatin lang natin yung kaya. Let's go. Yun. Ay, napawawa ko ah. Oh, Kasi, ang sarap nung nabibigay lasa ng shiitake mushroom. Tapos yung egg, paano ba yung pagiging creamy ng egg na, parang juicy? Strong yung shiitake mushroom. Ito, mapapa-second bite ako. Napawawa ko kasi iba yung, ba to? Parang pinrito ba siya? Parang ginrill ba siya? Na medyo, basta may, siya eh. Masarap yung pagka-toasted niya. O, add pa tayo ng egg. ako itatry ko rin yun. Oh, you have to try kasi iba, grabe, sobrang galing nating umorder ha. Alam niyo kung bakit? Actually, si Carter nag-order. Ang galing umorder kasi lahat ng tinry namin, completely different yung atake ng lasa. Very earthy nitong basta you have to try. Ako nagustuhan ko siya. So, sa tatlong na-try ko, Salmon Benedict, yung Panino Bologna, and then ito. Top 1 ko, si Eggs Benedict. Top 2 ko, ito. Top 3 ko, yung isang may sourdough din. Tingnan natin yung reaction ni Carter. Ito yung mga itsura na takam ako. Kasi mahilig ako sa egg. Egg person ako. Pagka may breakfast buffet sa mga hotels, ito lagi may ganitong egg. Yung scrambled na hindi lutong-luto. Yung medyo moist-moist pa, di ba? Yes. Di ko alam ang tawag dyan eh. Paano luto. Marunong ako gumawa, pero di ko alam yung tawag. So, nasa low flame lang yan. Tapos, push ka lang ng push dun sa floor ng pan. Low flame lang talaga. Pero matagal gawin. Anyway, dapat di ko ta-try, pero nagulat siya sa lasa. May wow factor. For me lang syempre, try natin. Oo. Naniniwala naman ako sa reaction ni Lynn eh. Hindi man siya bull di ba? Shiitake, wild mushroom. Oh, tama, tatlo yung nilagay mo. Lagyan natin ng egg. Ito yung pampadami ng juice. Pampabalanse siguro. Yeah. Feeling ko lang buttery yung egg. Okay, ready? 3, 2, 1. Baka normal na lang sa'yo yan kasi Sa akin walang wow factor. Anti-climatic eh. sa'yo normal na lang yan kasi everyday ka nagluluto ng egg with mushroom, di ba? Kasi may din ako sa mushroom, so usually sinasawag ko yung mushroom pag nagluluto ako ng mga scrambled eggs. Yeah. So, Staple yun sa grocery mo. familiar na yung lasa sa akin na to. Yung egg hindi buttery, kala ko buttery. For me, mas maganda lang siyang tignan kaysa kainin. Pero, Hindi syempre, kasi, paano ba sabihin to? Presentation-wise, normal siya. Ordinary, no? so, kumbaga, Just the typical lasa na kahit magluto ko sa bahay, yun makukuha ang lasa mo. kaya mo na makuha to sa bahay. First 2, mas gusto ko yung top 2 ko yung Panino. Panino Bologna. Top 1 ko is yung Salmon Benedict. Salmon Benedict. Pero maganda tignan. Yeah, Diba? presentation-wise. Visually, sobrang ganda tignan. Oo, kung siguro mas more buttery yung lasa ng egg, konting salt pa, di ba? Konting alat pa. Pareho naman siya dun sa mga luto ng buffet, breakfast buffet sa mga hotels. Which is yun nga rin naman yung gusto ko. Yeah. Pero yun nga lang, basic lang sa akin to. So, itong pang-apat na itatry natin sa a la carte na in-order natin, ito yung hot chocolate porridge. So, ang kinaibahan nito sa champurado natin, ito ang gamit, instead na rice, rolled oats. Bukod sa rolled oats yung gamit niya, meron pang coconut milk. So, bukod sa coconut milk, meron din namang fresh milk. Tapos, yung chocolate base niya is cocoa or cacao yung gamit niya. So, yan, try natin, di ba? So, first bite, tikman na natin. Uy! Chunky, no? Since may natira pa tayong milk, I think combination na to ng coconut and fresh milk. Lagay tayo dito. Yun! Let's go!
So for me, ako nasarapan na naman ako. Tawan-tawa na sa akin si Carter kasi kailangan natin patry kay Carter to kasi magkaiba nga kami. Yun ang kinagandahan. Kailangan naririnig niyo yung both side. Kasi for me, bukod sa high in fiber siya, nagustuhan ko kasi parang kumakain ka lang din ng parang rice lang din. Yan, haluin na natin. Normally, pag rolled oats, ang mangyayari, may texture siya eh. Matigas, di ba? I mean, basta may texture siya na hindi ko, ito parang lang din. Parang malagkit lang din yung kinakain mo. Ang sarap ng combination ng fresh milk and coconut milk. Mahilig kasi ako sa chocolate eh. Ma-dessert ako eh. So ako, na-enjoy ko to. Oh, no. Last bite. Para na ako nag-dessert. Ako nagustuhan ko to. Ewan ko. Alamin natin kay Carter kasi hindi mas-sweet yan eh. Try natin to. Well, dati kasi gumagawa ako ng overnight oats sa bahay para sipsipin ng oats yung mga, yung mga nilagay mong milk and everything. So, ganun siya. Mukha siyang ganun. Kaya hindi na siya yung may texture. Mukhang, di ba? Mukhang malambot Oo, na malambot na siya. Pero tikman natin. Nakasip-sip na ng enough. Oo. Okay. Nagustuhan ko. Talaga? Kasi hindi siya matamis eh. Oo, kakao gamit nila. Pati yung texture ng oats better than malagkit na rice ng champurado. Mas gusto ko to sa champurado kasi mas healthier version, high in fiber, 'di ba? Good for digestion. Tapos yun nga, yung coconut milk and yung fresh milk. Ang ganda rin ng combination. Na-elevate niya lahat. Tsaka social version, no? Social version. Porridge di ba? Basta parang sa Europe yun galing yung word na porridge yata. Doon ko lang naririnig. Anyway, isang malaking subo pa. Tapos pwede na tayo pumunta sa pinaka-highlight nitong episode natin. Yung chocolate niya, very strong yung flavor. Hindi mapait. Para kang kumain ng milk chocolate na minilk dyan. So finally, ito na yung pinaka-highlight ng ating vlog for today. So ito yung Filipino Unlimited Breakfast. Kung makikita nyo, sa isang plate pa lang, andyan na lahat ng pwede nyong i-crave sa isang Filipino breakfast. Diba? Yung mga sikat, from longganisa, diba? Tocino, bangus, corned beef, tapa, sinangag, of course, ang sunny side up egg, hindi pwede mawala, diba? So, lahat in one plate, unlimited yan. So, ang rules sa kanila dito is, unlimited siya, pero hindi siya yung parang ikaw yung kukuha, hindi naman siya buffet style eh. Basta unlimited siya, 1 to sawa order, pero sila bahalang kumuha, gaano kadami yung serving, basta ganito, ito yung dadating sa inyo. First order is, lalagay na nila lahat sa isang plate. Tapos yung second order, Ikaw na bahala kung ano gusto pwede mo. mong halimbawa, gusto mo lahat, tocino na lang, lahat corned beef na lang, gusto mo wag ka na mag-rice, 'di ba? Pwede nang basta yung unang serve nila is ganito yung unang lalabas sa inyo. So, may one-time serving din ng, eto kay Carter, nabawasan na kasi. Pero makikita nyo dyan, nag-iced coffee, pwede rin hot coffee, may iced tea rin sila, pero one-time serving lang. So, ito, 1 to sawa. Can't wait ako na matikman na. Pero kaya nun, sabi ko sa inyo, yung rules nila dito at dahil nga unlimited breakfast siya, during breakfast lang siya. So, sa start sila dito 8 a.m. to 11 a.m. Hanggat nandun kayo within that time, pwede nyong sulitin to. Of course, syempre, para maiba naman, at tawagin natin yung guest dyan. Hindi, kasama natin si Carter. So, let's go, my love. Sabay natin titikim para maiba naman, di ba? Sabay natin titikman. Yan, ito ang highlight for this episode. Yes. Siyempre, unli, di ba? Pag unli, ang sarap kumain eh. Tsaka syempre, Filipino breakfast, lahat ng mga paborito nating mga Pilipino nandito sa isang plate. Parang imposibleng may talo na ulam pagka Filipino breakfast. Right. Laging masasarap. Nakalakihan natin lahat to. Diba? Syempre, paborito. Diba? Ay, unahin natin yung longganisa, di Longganisa. ba? Para Vinegar. tayo nagmumukbang. Oo. Mukbang style. Hindi ko alam ba't taon-tawa ako pag nakakita ko ng longganisa. Bakit ba? Longganisa queen eh, no? So, yung longganisa nila, garlicky, not the sweet. Napawaw ka. Bakit? Yeah, kasi usually yung longganisa matatamis eh. Ito, kahit konting tamis wala. Which is yung gusto ko. Garlicky, meaty, porky.
Kasi tingnan mo, makita mo, chunk-chunk siya. Hindi siya yung parang ano. So, ibig sabihin, ewan ko kung makikita. Siyempre, good quality to, for sure. Pati yung taba niya, chunky. May taba-taba. So, hindi siya yung parang pino. Ah. So, pagka pino, alam mo na may extender, no? So, ito, hindi ko masabi kung may extender o wala. Pero, Mukhang wala. good stuff siya. Good stuff, yes. So, yung price na ito, magkano ba ulit? $6.49. So, kung halimbawa nag-start ka dito, 8 o'clock ka ng umaga, nag-start ka kumain, tapos naubos mo agad, order ka ulit, hanggang 11 a.m. Sulit na yun para sa 649, ah. May 3 hours ka na, di ba? Para mag-breakfast, brunch, and lunch. Di ba? Natipid mo na yung lunch mo, merienda. Kasi I'm sure, during that time, busog ka pa. Sa dami ng kinain Oo, mo. kahit ano na yan. Next day na ulit kain mo kasi i-fasting mo na yan the whole day. Tapos kain ka ulit dito. Ano yung itatry mo? Corned Corned beef? beef. Corned beef. Feeling ko naman corned beef ano lang. Nga. Hindi ko alam anong brand, pero canned corned beef lang to. Pero masarap yung ano niya. Ito yung gusto kong corned beef dati. Though, ngayon kasi for the longest time, hindi na ako kumakain ng delate. Yeah. Mas gusto ko yung mga whole foods, yung, you know, meat na ako na luluto. Eggs, yan lang ang kinakain ko. Steak, eggs, chicken. Basta wala na yung process. Ano yan, bawal yan sa household namin. Para yung mga kids, hindi rin sanay na nasa process yung Tama. sistema nila. Ultimo chips, wala sa bahay. Wala. Walang junk talaga, as in. Tama. So, kung kakain man yung kids ng junk, outside, kakain nila with friends. So, kasi ang rules ko sa bahay, yung mga controllable na, yung kaya namin i-control, yun yung gagawin namin. So, controlled namin yung food, yung mga chichirya, syempre, wala yan sa bahay. Ang snack ng mga kids namin, yogurt, banana, peanut butter. Right. You know, yung mga ganon. Basta walang Tsaka yung peanut butter, ano ha? sugar-free. Unsweetened. Oh, sugar. Keto peanut butter. Sarap na sarap sila. Pero yung nga, syempre pag lumabas sila kasama yung friends, hindi na namin control yung situation or yung nangyayari. Kasama Yun sila na yung lola, ganyan. Oo, kasama yung lola, Tama. grandma niya sa kabilang both sides. Syempre, yung mga yun, bigay ng mga kung ano-ano, diba? Hinahayaan na namin. Pero syempre, itong mga kids namin, super smart. Sila na mismo, alam nila na bawal. Pero kakain pa rin nila, pero hindi sila yung out of control na kain. Alam nila paano. Tsaka sasabihin nila, unhealthy. Alam na nila pag unhealthy. Pero syempre, kailangan din nila matikman, di ba? Di ba naman pwedeng Right. alisin yun sa childhood nila. Tapa? Tapa. Ako hindi na ako nagra-rice. Ako, konti lang. Tinititigan ako ng rice pero hindi ko siya tinitignan pabalik. Yung tapa nila, sa sobrang lambot siguro, hiwalay-hiwalay na, no? Hibla-hibla. Oo. So, yung lasa ng tapa nila, may asim, may tamis. Parang tamang blend ng tapa, hindi super alat. Yeah, dahil dun sa asim na nabibigay niya, tsaka garlicky, no? Actually, yung asin, yung suka siguro doon, no? Oo, parang hindi mo na kailangan maglagay ng suka. Meron na, parang ano na siya, combine na yung suka. Infused na. May asim eh, di ba? Ano to? Ensalada ba itong tawag dito? Mango, sarap. Pero sa bagay. Anywhere, no? Parang Pangbalanse ng Ano siya? palate. Manamis-namis na. yung mga no? oil, tatanggalin niya sa palate mo, yung fatty part. So, after matikman lahat, balikan natin yung longganisa. Kasi may kukwento ako about sa longganisa. Try ko tong tocino, favorite ng panganay ko. Ako siya, sobrang favorite. Pero dati ang pinapakain namin sa kanya, na-try niya kasi kay lola niya yung tocino eh. So ngayon, ayaw namin pinapakain sa kanya yung nabibili. So pinagagawa namin, para makatry lang siya, hindi namin ma-deprive na makakain ng tocino. Pinagagawa ko na lang sa mami ko yung tocino, hindi na yung binibili sa labas. Kasi Homemade. syempre, homemade na. Homemade tocino. So, ang gamit lang is pineapple, tsaka ibababad lang dito. Yung juice ng pineapple mismo. Pero ganito yung tipo ko ng Corned beef. corned beef. Ito yung masarap na, Oo. Delimondo ba to? Di Diba ba alam? gano'n? Nung bata ako, ito. Nung bata ako, kahit anong corned beef, masarap sa akin. Nung kumakain pa ako Bakit? Lahat yan may alat eh, no? Nung kumakain pa ako ng delata. Simula nung nagsolo ako sa bahay, nung lumipat ako ng sariling tirahan ko, may full control na ako sa kinakain ko. Kasi dati, syempre, nakatira ako sa parents ko. Kung ano lang nandyan. So, syempre, house ng parents, kung ano lang yun nandyan, yun yung kakainin mo. Out of control ako. So, yun yung gusto ko mangyari. May full control ako sa life ko. Kaya, bumukod ako.
kahit wala akong pera. Ginawa ko kasi gusto ko mag-grow, di ba? Ayokong maging nandun lang habang tumatanda ako, nandun lang ako nakatira. Lahat provided. So, Pero wala naman masama. wala naman Pero masama. syempre kung meron ka lang gustong ma-reach na goal. May personal lang ako. Personal goal. Kasi sa utak ko gusto kong lumabas sa comfort zone ko eh. Gusto kong ma-experience yung lahat ako sa akin magagaling. Yung pinaghirapan mo. Oo, kaya alam kong mahirap, pero alam kong hindi imposible, di ba? So yun yung sa akin. Yung tipong galing sa'yo. Galing sa- Technically, sa- galing sa pinagpaguran mo, galing, hindi binigay. galing sa utak. Kasi pag binigay, medyo hindi ko ma-feel yung ewan ko, ano ba? Yan din. Tama. Hindi ko mapagmalaki. Hindi ko ma-feel yung pride. Healthy pride na Yeah, healthy naman yun. ako nag-produce Kasi nito. mag-strive ka to be better. Strive, yes. Strive pala. Tusino na-try mo na yung tusino? Ito. Pride. Sa sausaw. Pwede sausaw to, di ba? Yeah. Tapos ang bangos. Actually, ito namang mga breakfast. Kaya tingnan mo, hindi na kami nagta-tight shot. Kasi syempre, alam niya naman yung... Ano to, Filipino breakfast to eh. Alam na ng lahat ng tao sa Pilipinas kung ano lasa ng mga to. Wala nang wow factor, hindi na para i-describe. More on, showcase na lang namin kung gaano kasulit. Tsaka ano rin, quality rin naman. Kasi syempre, Very good quality. Ito favorite ko sa bangus. Taba. Taba. Yan, basta fan. sinama mo ba yung skinny Palagi din, no? hindi. Oo, ako rin. Unahin ko na rin yung taba. Normally, binibigay mo sa akin yung taba, Okay, anin naman, meron pa. Kaya ko. Order na naman. Magugulat ka sa lahat. Hindi mo na-expect yung lasa. Nasaan tinapa? Tinapa. Ayun, pinakikiramdaman ko muna Tinapa. So, yung daing nila, Kain pala, okay. cured ba? Cured, Pagka... yes. So, hindi lang siya yung parang tinimplahan mo ng asin. Sa kanya, nakatinapa. Oo, tama. Hindi Diba? siya yung plain na pinritong bangus Tsaka na. boneless. Oh, sarap Yeah, not bad, no? Sarap, tinapa. At least hindi ka na magtitinapa yung matinik, di ba? Normally kasi yung mga tinapa, di ba, hindi ka na maghihimay. Ito, sarap For me, sulit to Sobrang sulit. Ang dami mong choices, 649 lang. Meron kang 3 oras na ba? 8 o'clock to 11 o'clock para pagsawaan to ng bala ka kung gaano kadami gusto mong kainin. So anyway, may gusto ka ikuwento kanina. Balik tayo sa longganisa. Sige, habang meron pa tayong isa. So itong longganisa, as you know, di ba, nagkaroon ng issue 2 years ago. Yeah. 2-3 years ago? Hindi, baka 3. Kasi buntis ka pa, 3 years old na si Baron. So 3 years ago na. 3 years ago na. Tagal na rin, So, syempre, nagka-issue, daming galit. Marami rin naman nagde-defend. Ginawa namin para ma-counter namin yung nangyayaring issue. Gumawa kami ng business out of it, di ba? Kumbaga, tinurn namin into something positive yung issue na yan. From negative, ginawa namin positive. So, yan, business. Nagbenta kami ng longganisa, Oo. actually. Tapos, Longganisa Queen, yung Pangalan. brand nung longganisa na yon. Dami Super namin successful yun. Super successful. Ang track tayo ng Daming orders, di ba? Nakailan. Libo-libo. Tapos pero masarap din talaga yung longganisa na ginagawa namin noon. Kasi syempre nag-source out ako ng mga suppliers na iba-iba, hindi lang ako eto pwede na to, hindi ganoon. Masarap, ito talaga masarap. Namili talaga tayo. May tikim. Tapos ang daming Chicken stage. orders. So, kumbaga, ang point ko lang is, binansagan siyang longganisa queen pang-asar sa kanya, kay Lane. Or kami, yung pang-asar, ginawa namin pera, di ba? So, Business. kumbaga, hindi porket may something negative na nangyari sa buhay ng isang tao, mananatili siyang negative. Di ba? May power tayo or may nasa atin yung control kung paano mo siya gagamitin as fuel to turn it around or fuel to magstay ka dun sa negativity na yun. So, syempre kami, Kung magpapastay victim ka lang, di ba? oo. Syempre kami, wala naman kami sa victim mentality eh. Matagal na kami nakatakas dyan. In-analyze ko yung situation. Sabi ko may opportunity dito, may silver lining. Hinanap ko, boom, nahanap namin.
Ang nangyari lang, yung mga tao na kinuha namin doon, Mag-handle. yung mga tao na in-employ namin, syempre malakas yung benta, nasilaw sa pera. Ano yan eh, ang nangyari, busy tayo sa vlog, busy tayo sa new baby noon, si Baron pa lang. So, Naghanap kami ng partner. Naghanap tayo ng partner na kala natin Oo, mapagkakatiwalaan. kala namin mapagkakatiwala. So, Kasi long time friend ko na to eh. Wala. Tapos nung pinitch ko sa kanya, okay naman. Anyway, Anyway, basta Ano lang, lesson basta- learned yun. hindi lang nag-workout ng matagal. Pero siguro nag-last yun ng mga 2-3 months. Tsaka kumita naman kami doon. Hindi, tsaka Kaya, okay yung business. Walang problema. Kung tinuloy natin yun, Oo, doing tama. good yun dapat Oo. talaga. Nagka-problema lang kaya in-stop namin dahil sa tao. Nakasama namin doon. Yeah, naging greedy na silaw. Oo. Pero kung hindi nangyari yun sa tao, hanggang ngayon baka meron pa tayo, mas malaki na yung Baka longganisa natin. nagsusupply na tayo sa mga save more, no? Yeah, sa... Kasi masarap talaga eh. Sa mga nakatry, pwede kayo comment below. Marami din nakatry kasi libo-libo yung ilang truck yung napadala natin, Oo. no? Yung employee na na nasilaw sa pera na alam mo ginawa niya to the point na so may ina-expect kaming payment para sa mga umorders. Siguro nasa 60 to 70,000. Ang ginawa niya, nagpagawa siya ng fake na screenshot ng GCash. Kaya ingat sa mga ganyan. Oo, kaya ingat kayo sa mga tao. Hindi lahat pwedeng pagkatiwalaan, no matter how long kayo magkakilala. Yan ang lesson namin doon. More than the money na kinita namin, lesson yung pinaka-importante na natutunan namin doon. Kaya after nun, medyo hindi ako naging judgmental, pero hindi na ako basta-basta nagtitiwala whether Kaibigan. whether matagal ko nang kilala o hindi. Kasi kakagulat eh, hindi mo expect eh, 'di ba? Long time friend, ah. Parang yung feeling mo na na-betray ka ng isang tao. Pero syempre kami, ano gagawin mo, di ba? Move on ka na lang. Pero out na sila sa picture. Wala na akong pakialam sa kanila. Imagine nyo, to the point na if-fake nila Yung yung Gcash. screenshot ng Gcash. Tapos tinawag ko pa kay Gcash. Sabi ko, bakit may ganitong screenshot? Bakit hindi pumasok? Oh, yeah. Umabot pa ako sa head ng Gcash. Naghanap ako ng contact. Yun pala. Yung pala, sabi nila, okay, upon reviewing dun sa screenshot, may mga hindi tama, something's off. So, yun, natuto na rin ako tumingin ng fake, 'di ba? Kasi ang katangahan nitong taong to, babae siya. Ang katangahan nitong babaeng to, nag-send siya ng amount, may transfer fee yun. Hindi niya inad yung transfer fee dun sa total. Doon siya nahuli. Hindi tugma. Tugma. Yun lang naman yung kwento ko. Basta ang point ko lang is something negative kaya i-turn into something positive. Tapos yun nga, yung lesson namin, huwag magtitiwala ng basta-basta. Kailangan may track record. Kahit close pa sa'yo, Kahit tingin close ko. pa. Lalo na pera pinag-uusapan. Kasi Temptation. kasi lahat ng hindi naman lahat, pero majority ng tao, kumbaga mabigat ang tingin sa pera, di ba? Whether kahit anong amount yan, 20,000, 70, 150, whatever. Mapalibo nga eh, di ba? Papatusin pa eh. Mapa 500 na nga lang eh. Nanakawin pa nila kapalit nung dangal nila. Di ba? Minsan ako, naguguluhan na rin ako eh. Parang, really, kayang gawin ng, para sa ganun lang. Oo. Yung relationship, parang, bala na kung masira, di ba? Kaya, ayun, nabitbit namin unto this point. So ngayon, mga businesses namin na pinasok, puro Wise na. wise na kami. Good quality na yung mga taong kinokolab namin. Alam mo na yung mga hindi tama sa tama, Oo. di ba? Kumbaga, red flags, alam na namin. Nababasa na namin yung mga red flags nila. So ngayon, paubos ko na to. Baka magpaparefill ako ulit. Abangan nyo kung ano yung i-refill ko. Siya, marami pa kasi nadala ng kwento eh. So enjoy na namin to. Abangan nyo yung refill namin. So ayan guys, nag-refill na kami. Ito yung next batch ng mga in-order namin. Second round. So yung egg ko, sabi ko sa inyo eh. Oo, 1, 2, 3, 4, 5. Apat dito akin. Sa akin yung isa. Oo. So, ito napansin ko sa eggs nila. I think medyo high quality din yung eggs kasi Alam mo, di ba? kung makita niyo yung yolk, hindi siya dilaw. Orange. Orange siya, bright orange. Pagka yung parang light yellow, medyo ayokong kainin yung Yun mga yung ganun. mumurahin na ano, no? Oo. Egg. So yan, So, low quality eggs yun. Anyway, so yun, nagustuhan ko yung longganisa nila. Order kami more. Tapos, ito sa kanya yung iba. Akin, ano lang. Basta mahabol ko lang yung protein ko. Happy na ako.
Tuloy na natin yung second round. So, gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina, unang isa-serve nila sa inyo na plate is yun yung parang kompleto lahat. So, yung pangalawang order niyo sa kanila, which is yung refill, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo lang orderin pa. So, kagaya na to, hindi na kami nag-order ng corned beef. Oo, kasi yung corned beef, since delata, hindi ko kakainin. Yeah. Pero kung di naman kayo katulad ko na Medyo maselan. mapihikan sa mga kinakain. Masarap yung corned beef nila. No, actually, masarap naman. Lumaking corned beef din naman ako, tsaka ego, di ba? Pero syempre, kung may control ka na, ayaw mo na nung, di ba, may nilata. Depende kasi yan sa goal mo eh. Ako, goal ko maging healthy talaga. Hindi ko goal masyado na ma-enjoy yung kinakain ko. More on, focus ako sa nutrients na makukuha ko sa isang food. Secondary na lang yung kung masarap siya o hindi. So, Tama. kahit plain lang siya, na-enjoy ko pa rin. Etong parang yung mango ensalada nila, may mga sili, kaya kanina parang sobrang sinipon ako dahil dun sa nakain kong sili. Gamit natin pa ng... Yan. Siyempre. Oh my gosh. Solid niya na. Oh my gosh. Diba, kulang kung walang egg eh. Kulang ang Filipino breakfast kung walang egg. Solid niya na. Wow. Paborito ko, tsaka paborito mo. Mm. Longganisa. Ha? Ha? Alam nyo bigyan ko lang ng spotlight to. Yung daing nila na ginawang kinapa, masarap. Sobrang gusto ko. Sobrang gusto ko. Tsaka hindi matigas yung, hindi dry, no? Yung ano na. Tsaka yung tosino nila, hindi matamis. Saktong ano lang, okay, tosino pa rin siya. May lasang konting hint ng tamis, pero hindi yung mga iba na parang, Nilubog sa asukal. oo, yung parang may glaze na. Yung pagka kinagat mo, may didikit Yung na sa makintab. ipin mo. Oo. Ito wala. Okay, binabad lang siya, nagkakulay. Pero meat pa rin. Pero pag kinagat mo, hindi siya yung parang dumidikit sa ipin. Yun. So, yung mga ganyang bites yung... Combine. Grabe. Sarap ng meal natin na to. Actually, sulit kahit walang rice, may enjoy mo yung mga ulam. Pero syempre, kung hindi ka naman strict diet na talagang masarap din sinangag nila. I bet. Mukhang masarap. Kasama natin si Shobe. Pero sobrang himbing ng tulog niya. So kahit maingay dito, wala siyang pakialam. Talagang tulog lang siya the whole time. Basta naka-breastfeed siya. So Baby Blaze or Shobe Blaze, full name niya Kushiba Blaze. Of course, Italian restaurant to, kaya the Italian way of serving the tiramisu. So, soaked in coffee. Meron ding rum. Tapos, ladyfinger gamit nila. Mascarpone, meron din. Tapos, cocoa, tsaka dark chocolate. Tikman natin. Ang laki, baka tumulo kay Shobe. Tikman lang natin. Lasa mo yung konting, basta alam mong rerang siya. Tapos yung tapang ng coffee. Tapos syempre, lahat parang matapang kasi may dark chocolate yun, Tsaka cocoa powder. For me, yung lasa niya, tsaka yung pagiging creamy ng mascarpone. For me, if you're looking for something na hindi matamis, tapos may pagka-bitter, magugustuhan mo to. Mga legit na naghahanap ng tiramisu, the social way of serving tiramisu, magugustuhan nyo to. Tsaka maganda yung nila. Yung tapang uwang-uwang. Hindi epek, tsaka grabe yung presentation na yun. So again guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe at napapadaan lang sa inyo itong video namin, syempre subscribe na kayo. And don't forget to like this video na rin. Comment kayo kung may mga gusto pa kayong isuggest sa amin, mga gusto nyong makita sa vlog namin, gusto nyong matry namin na kainan. Comment below lang. Pero channel namin, Lay Bernardo Unfiltered. Meron na tayong 3 videos doon.
soon mag-upload pa kami doon pero hinahanapan pa namin ng time. Medyo busy kami ngayon. Kasi may newborn eh. Ang dami nangyayari. May newborn, Lipat bahay. lipat bahay, may inasikaso akong ibang businesses na inano namin. Basta may niluluto kaming ibang businesses on the side, puwera dun sa Escobars namin. So ibang sectors naman to. Dalawang totally different sectors. So mga hindi pa nakakain sa Escobar Shaw Boulevard, syempre bisita rin kayo. New and improved. So normally yung verdict namin pagka after namin kumain eh. Since na-enjoy na lang natin to, pwede na natin sabihin kung ano yung total Dining experience natin. Yes. Yung rating na, hindi rating, pero kung ano masasabi namin sa total dining experience. Yeah, tsaka kung sulit, worth the Oo. price ba? So for me, nag-enjoy ako dito sa breakfast. Mahilig ako sa breakfast eh. Filipino breakfast. So na-enjoy ko to. For the price, kung makakarami ka, super sulit yung 649. May drink ka pa. Diba? Kahit one-time serving pa yan eh. Diba? So, yun. For me, sulit to. Tapos, at yung mga in-order natin sa a la carte, diba? Mga wild din. Lalo na yung unang-unang dish. Salmon Benedict. So, ako. Wild yun. O ikaw, ano masasabi mo? Ako, overall, happy ako. Pwedeng balik-balikan kung malapit na kami nakatira. Tuwing umaga, nagba-breakfast tayo dito, no? Malamang. Tsaka, malamang itatry namin pati yung ibang food na nasa menu nila. Though, medyo malayo kami dito. Kaya... Pero, again, sinabi nung staff nila, meron silang 3 branches. Ano ba yung oo. BGC, meron sa... The Grove? The Grove, sa May Ortigas. Tsaka, ito ako sa Greenbelt 5. Yeah. I think sa The Grove may Andy breakfast din. Diba sabi niya? Nauna doon. Try nyo dito. Sure ako na ma-enjoy nyo rin yung ano nyo, dahil yung experience nyo dito. At lang kita, grabe. Grabe yung tinapa. Grabe yung taba. Grabe yung taba ng daing na ginawa nilang tinapa. Sobrang panalo to. At ang pinaka-nagustuhan ko dito sa lahat, siya yung parang kakaiba dito sa lahat ng breakfast. Kasi iba, typical na matitikwa mong sa breakfast. Tama, yung daing. Yung daing talaga, grabe yung taba. Hanggang dito na lang, enjoy na natin to. No? Enjoy Haba na namin ng to. See you sa next video. Thank you guys for watching. Till our next video. Bye! Another solid na bite. Hindi tayo pwedeng hindi second bite. Yung egg hindi butter, di kala ko butter.